Good morning, everybody. So I'll tour you here while I am going outside. So it's a bit windy. Wow, look at the bird. Pretty. The big bird. That bird is going to eat fish. So this is the weather today. It's a bit hot, but the wind is cold. So magtatagalog tayo. So, ano nga bang buhay dito sa Amerika? So, sabihin ko sa inyo ha, hindi madali ang buhay dito. So, hindi madali ang buhay dito, lalo na pag wala kayong trabaho. Yes. Ako gusto ko na magtrabaho pero hindi pa pwede kasi yung mga papers ko hindi pa tapos. So, hindi pa ako pwedeng hanap ng trabaho, pero pag okay na, pwede naman. Pero hindi naman ako pino-force na asawa ko magtrabaho. Pero ito yung napansin ko dito, pag wala kang trabaho dito, naku, mapupunta ka talaga magiging pulubi ka. You know? Magiging pulubi ka dito. Kasi maraming bayarin, you know? Tax, you know, bahay, lupa, ganun. Puro tax dito. Hindi gaya diyan sa atin na like ako, normal person, hindi ako nagbabayad ng tax doon sa Pinas. You know? Pero dito nako, lahat puro tax. Puro tax dito. So kailangan may trabaho ka talaga. So hindi pa ako tapos manguha ng sticks dito. Mamaya kukuha ako ulit. Pupulutin ko ulit yung mga sticks dito. This area is not finished yet. You know, so still have some sticks. So anyway, balik tayo sa dito. Kung paano tumira dito. Kapag nandito ka, dapat mabait yung napangasawa mo. Kasi pag hindi, gagawin kang katulong dito. Kasi may Pinay akong nakilala dun sa group namin, sa Kiwan group. Sabi niya na yung asawa daw niya is 60 years old, tapos siya 33. So ginagawa siyang katulong, pinapagbuhat siya ng mga bato. Hindi ko alam saan papunta yung mga bato, saan pinapalagay yung mga bato, pero sinasabihan siya lagi ng asawa niyang afam na siya, tawag nito, tamad. Kahit naman ginagawa niya yung mga gusto ng matanda, you know? So parang iniisip ng Pinay na to na kinuha lang siya ng matandang to as a helper, katulong. Kasi yun nga yung ginagawa niya. Tapos hindi inaasikaso yung mga papel niya, mga ganun. Kasi 5 months na siya dito, pero hindi pa rin nasa kaso yung EOS pa yun tawag doon. Kawawa naman si Pinay. So kayong mga Pinay dyan na gustong-gusto makapag-asawa ng sana piliin nyo naman yung responsable at hindi yung gagawin lang kayong kasambahay dito. Kasi mahirap talaga ang buhay dito pag ganon. Wala kang kamag-anak dito, you know. So, dapat yung pipiliin yung afam is mabait. Hindi lang dyan. Dapat kinakabisado nyo pag pumunta sila dyan na talagang mabait sila. Kasi makikita nyo naman yun na kung nagpe-pretend lang siya, nagkukunwaring mabait. Kasi mahirap i-pretend yung pagiging mabait. So dapat maging mapanuri kayo. So ayun lang. Tapos dito dapat may may sasakyan. So ako, ang bait ng asawa ko. Thank you, Lord, for answering my prayers. You know, pinagdasal ko talaga na, Lord, bigyan niyo po ako ng mabait na mapapangasawa. At yun, binigay sa akin yung asawa ko na mabait.
understanding, hardworking. Lahat-lahat. Hindi siya pabaya. Tapos, mabait talaga siya. So, I'm so happy and blessed for that, for having my husband like, he's so nice and kind, generous, like that. So, I'm so lucky. And God, what do you call it? God answered my prayers, So, pagdasal nyo rin yung future partner nyo. Kasi, naniniwala ko na lahat, lalo na pag dinasal nyo talaga, dinidinig ni Lord lahat. Kasi yun ang ginawa ko. Guys. Disal lang ako. Kasi 36 years old na ako. Hindi ko akalain makakapag-asawa pa ako ng ganito. Tapos you know what? Ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Yes. I have been through a lot in my life. And sa pinagdaanan kong yun, akala ko hindi ko inaakalang makakapunta ako dito sa abroad. Especially dito sa USA. Kasi pangarap lang to ng iba. Pinangarap ko rin to dati, pero since tumatanda na ako, hindi ko na pinano siya. Hindi ko na parang hindi ko na siya parang pinukusan. Kasi sabi ko matanda na ako, parang wala. Hindi na talaga. So, pero si Lord, may nakalaan pala siya para sa akin. At siya yun. So, I'm so grateful, thankful to God, So, dapat, pag nandito kayo, mabait kayo, and huwag nyo rin, papabayaan yung mga sarili ninyo, tapos, yung asawa nyo, pagluto nyo, ganon. Kasi, sila yung nagtatrabaho, dapat pinagluluto nyo rin sila, kasi, yan yung gusto nila. Yung inaalagaan sila, kasi puro trabaho sila maghapon. So, yun. Tapos, yung na-notice ko rin dito sa ibang bansa na dapat nga may trabaho talaga. May sasakyan ka, may sarili kang sasakyan, marunong ka mag-drive. Kasi, ang layo dito. Lalo na malayo kami sa city. So, tinuturuan nila ako mag-drive. Pangarap ko lang talaga matuto na ako mag-drive, Pero darating din yun. Slowly but surely. Sabi nga ng asawa ko, baby steps lang. So, yun. Ito yung simpleng buhay ko dito sa Amerika. Hindi mayaman ang asawa ko, pero mayaman siya sa pagmamahal, mabait. Tapos, kaya naman niya ako buhayin. Pero, when it's time, kung kaya na, kung pwede na ako magtatrabaho po. Kasi, gusto ko rin may sarili akong income dito. Though may income naman ako dito sa YT, diretso to sa bangko ko. So, sahod ko dito, diretso lang sa bangko. Ayan, hindi ko ginagastos kasi right now we think about more save, kasi nga sa dami ng ang tawag nito, sa dami ng bilihin pero mahal. So dapat nagsisave ka talaga. So save kami para in the future meron kaming pera. Grabe naman yung na yan, ibon, ang ganda ng boses. So yun nga, yung sinasabi ko, dapat save rin. Kasi may ibang Pinay na gasto dito, gasto doon. Hindi nila iniisip yung mga, for the future, something like that. Dapat iniisip nyo yung mga future nyo. Wala pa kaming anak. Parang natatakot na rin akong magkaanak kasi medyo may edad na tayo, no? Pero, if God's will na magkaroon kami ng anak, edi blessing yun, Pero, walang tawag nito, walang nag-aano sa amin na mag-anak agad-agad ganun. Kasi alam ko, having a kid or being a parent is a forever responsibilities, you cannot put them out and give them to your sister that, take care of my kid if you don't want to,
Kasi ako, may experience na ako. I have experience taking care of kids, so I know how hard it is, you know. So no, we don't have we're not really like we don't say that we don't want kids, but what we think about is we're planning and thinking if it's really necessity or what, ano man tawag doon, yung important. I know it's hard to have kids in, you know, raising kids, especially right now that everything is very expensive, yeah. So you really need to think about, dapat maging wais tayo, lalo na nandito na tayo sa ibang lugar at hindi natin alam ang mga pasikot-sikot dito. So dapat maging wais tayo dito. Dapat maging matapang ka rin, you know, matapang ka sa buhay, hindi yung baby ka, ganun. You need to be strong, you know, dapat fighter ka, ganun. So ang buhay dito sa Amerika is madali if mayroon kang trabaho at lalong stable job ka, you know. Kasi buhay dito is mahirap din, parang sa Pinas, 'di ba? Pag wala tayong trabaho diyan, mahirap din yung buhay natin, 'di ba? Kakaiba lang dito kasi sa US, dollar. Pag sinabi nilang dollar, akala ng iba mayaman ka na, pero hindi. Kasi yung gastos dito dollar din. Pero you know what? Na-amaze ako sa mga pera nila dito. Kasi parang, yung pera nila dito parang, sa dating panahon, yung bill ng pera nila, like, the peso, $1, and then the $5, like, oh my God, it's like, you know, I grew up in 80s, so naabutan ko yung ganong, pera. So, parang ang ganda lang. Diba? So, anyway, ang pagiging OFW dito is mahirap. Ngayon ko na-experience yan. I'm not OFW here, but I experienced the sadness too. Pero okay naman ako dito sa tinitirahan ko. Masaya, tahimik, you know. I love this kind of living kasi I experienced it in the Philippines. Hindi naman ako nakatira sa city, you know. So grateful ako kasi maganda yung lugar na napuntahan ko at saka mabait yung asawa ko at saka yung pamilya niya ang bait. So yun lang po. Dapat maging mapanuri kayo, hindi yung sasabak lang kayo kasi apam siya, kano siya. So ingat-ingat din kasi hindi lahat ng mga kano mabait. Mabait lang sila dyan, pero pag napunta kayo dito, hindi nyo alam kung ano ang itatrato nila sa inyo. Pero sa akin, so grateful kasi mabait talaga siya. Hindi siya nagbago, ganun pa rin. Kaya, thank you Lord, you know. Salamat Lord. So anyway, that's all for today's video. And I hope na may natutunan kayo sa video na to kasi para lang to sa mga, this video is for my Filipino friend or Filipino who subscribe, new subscriber on this channel. Kasi, since I came here in the United States, I noticed that I have some Filipino subscribers. So, this is for you. I speak Tagalog, so you guys can understand it. So, I hope one day, makita ko yung mga comment nyo and suggestions. So, and then, if you haven't subscribed my channel, please do. And also subscribe to our YouTube channel together, Anna's Life. Nathan and Anna Incredible Journey. That's our channel together, my husband and I. So, please subscribe to our channel together, guys. So, salamat po and a happy weekend, everyone. It's Friday morning here, so I am done picking up the sticks. So, anyway, thank you all for watching and God bless everybody. And I hope to see you all and having a great time with your family. God bless and thank you so much. Bye.